Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 25 June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah, chapter 35. Ang pagkamasunurin ng mga rekabita. Sabayan ako ng basa guys. Pare-pareho tayo dito matuto. And sabay-sabay na rin natin hilingin kung ano man yung mga prayer request natin. So, dito na tayo sa Jeremiah chapter 35 verse 1. Nang si Jehoiakim na anak ni Josias ang hari sa Juda, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah verse 2, puntahan mo at kausapin ang mga rekabita, pagkatapos ay dalhan mo sila sa isa sa mga silid sa templo at bigyan ng alak. Verse 3. Sumunod naman si Jeremiah. Pinuntahan niya si Jaazanias, anak ng isa ring nagngangalang Jeremiah na anak naman ni Habasinias, pati ang mga kapatid nito at ang buong angkan ng mga rekabita. So mayroon siyang katukayo guys na pangalan, si Jeremiah din. Verse 4, sila'y dinala niya sa templo at pinapasok sa silid ng mga anak ni Hanan, anak ni Igdalias, na lingkod ng Diyos. Ang silid na ito'y karatig ng silid ng mga pinuno at nasa itaas naman ang silid ni Maasiyas na anak ni Salom, isang mataas na pinuno sa templo. Verse 5, naglabas si Jeremiah ng mga lalagyang puno ng alak at ng mga kopa at sinabi sa mga rekabita, uminom kayo. Verse 6, subalit sinabi nila, hindi kami umiinom ng alak sapagkat iniutos sa amin ni Jonadab, ang anak ng aming ninonong si Rekab, na huwag kaming iinom ng alak maging ang aming mga anak. Verse 7, inuutos din niya na huwag kaming magtatayo ng mga bahay, magbubungkal at ng bukirin, at magtatanim ng mga ubasan o bibili ng mga ito. Sinabihan niya kaming manirahan habang buhay sa mga tulda upang patuloy kaming manirahan sa lupain na pinananahanan namin bilang mga dayuhan. Sa generation natin ngayon, hindi pa pwede yung tulda ang kasi alam niyo na yung calamities, anuhin tayo ng bagyo, anuhin tayo ng earthquake. Kung toldang madaling maano yan. Pero kasi sinauna sila, noong panahon nila talagang ganyan yung Di ba naalala niyo si Moses? Naglalakbay sila, so tolda lang talaga tirahan nila. Sinunod namin ang lahat, yung verse 8 guys. Sinunod namin ang lahat ng bilin ng aming ninonong si Jonadab, kahit kailan ay hindi kami uminom ng alak maging ang aming mga asawa at mga anak. Verse 9, hindi kami nagtatayo ng bahay, wala kami mga ubasan, bukirin o triguhan. Verse 10, sa mga tolda kami nakatira, sinusunod namin ang lahat ng utos sa amin ni Jonadab. Yun nga rin ang pinagtataka ko guys, paano nakatagal sila Moses naglakbay ng biro mo paano sila kakain, di ba? Kung sabagay, inanuhan sila ni Father God, provide sila ni Father God ng mana tsaka tsaka inumin nila. So, hindi talaga sila magugutom. Pero sa panahon kasi natin ngayon, kailangan natin magtrabaho. Kahit na magdasal tayo, pero need pa rin natin ng work guys, para may income tayo. Okay, ulitin ko yung verse 10 ha. Sa mga tulda kami nakatira, sinusunod namin ang lahat ng utos sa amin ni Jonadab. Verse 11, ngunit nang sakopin ni Haring Nebukadnezar ang bayang ito, nagpasya kaming pumunta sa Jerusalem upang makaiwas sa mga hukbo ng Babylonia at Syria, kaya naninirahan kami ngayon sa Jerusalem. Verse 12, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Jeremiah. Verse 13, sabihin mo sa mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Pasensya na, pawis na ako. Bilisan na nga lang natin. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, bakit ayaw ninyong makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Verse 14, tingnan ninyo ang mga anak ni Jonadab, hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito, sapagkat gayon ang minsan iniutos ng kanilang ninono, ngunit ako'y laging nagsasalita sa inyo, hindi naman kayo sumusunod. Verse 15, lagi akong nagsusugo ng aking mga lingkod na propeta upang sabihin sa inyong talikuran na ninyo ang inyong masamang pamumuhay at gawin ang nararapat. Binabalaan nila kayo na huwag sasamba at paglilingkod sa ibang Diyos upang patuloy kayong manirahan
sa lupaang ibinigay ko sa inyo at sa mga ninuno ninyo. Ngunit ayaw ninyong makinig sa akin, ayaw ninyo akong pansinin. Guys, yan lang talaga ang number 1 na laging pinagbabawal ni Father God. Huwag kayong sumamba talaga sa mga Diyos-Diyosan, kundi yung parusa talaga matindi sa kanya. Verse 16, ang mga salinlahi ni Jonadab ay sumusunod sa utos ng kanilang mga ninuno, subalit kayo ay hindi sumusunod sa akin. Verse 17, kaya naman, ipadadala ko na ang sakunang, ito na yung sinasabi ko guys matindi si Father God kung magparusa talaga pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Verse 17, kaya naman ipadadala ko na ang mga sakunang aking ibinabala. Gagawin ko ito sapagkat ayaw ninyong makinig sa akin, at ayaw ninyong pansinin ang aking pagtawag. Ako si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ang may sabi nito. Verse 18, at sinabi ni Jeremias na ang kanang mga rekabita, ganito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, naging masunurin kayo sa utos ng inyong ninunong si Jonadab. Sinunod ninyo ang lahat ng kanyang batas at tinupad ninyo ang lahat ng iniutos niya sa inyo. Verse 19, kaya naman akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel ay nangako, ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ay hindi mawawala ng isang lalaking mamumuno at maglilingkod sa akin. Dito na tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 36. Binasa ni Baruch ang kasulatan. Jeremiah chapter 36 verse 1. Noong apat na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremiah verse 2, kumuha ka na isang sulatang balumbon at isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo laban sa Juda, sa Israel at sa lahat ng bansa. Isulat mo ang lahat ng sinabi ko sa inyo mula nang una kitang kausapin sa panahon ni Haring Josias hanggang sa kasalukuyan. Verse 3, marahil kung maririnig ng taga-Juda ang lahat ng kapahamakang binabala kong iparana sa kanila, tatalikuran nila ang kanilang masamang pamumuhay at patatawarin ko naman sila sa kanilang kasamaan at mga kasalanan. Jeremiah chapter 36 verse 4, kaya tinawag ni Jeremiah si Baruch, anak ni Nerias, isinalaysay niya rito ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh at isinulat naman lahat ni Baruch sa isang kasulatan. Verse 5, pagkatapos sinabi niya kay Baruch, ayaw na akong papasukin sa templo. Verse 6, kaya ikaw na ang pumaroon sa araw ng pag-aayuno ng mga tao, basahin mo ng malakas ang kasulatang iyan upang marinig nila ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh. Tumayo ka sa dakong ikaw ay maririnig ng lahat, pati ng mga Hudyong nanggaling sa kanilang bayan. Verse 7, baka sa ganito'y maisipan nilang tumawag kay Yahweh at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat binabalaan sila ni Yahweh na labis ng napupuot at galit na galit. Verse 8, sumunod naman si Baruch, binasa niya ng malakas sa loob ng templo ang mga pahayag ni Yahweh na nakasulat sa kasulatan. Verse 9, noong ikasiyam na buwan ng ikalimang taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, ang mga tao ay nag-aayono upang matamo ang paglingap ni Yahweh. Nag-ayono ang lahat ng nanirahan. Fasting yan guys. So kahit sa Bible mayroong ipinag-uutos talaga yung fasting. Ulitin ko yung verse 9. Noong ikasiyam na buwan ng ikalimang taon ng paghahari ni Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, ang mga tao ay nag-ayuno upang matamo ang paglingap ni Yahweh. Nag-ayuno ang lahat ng naninirahan sa Jerusalem at sa mga lungsod sa Juda. Verse 10, si Baruch ay pumasok sa templo sa silid ni Gemarias na anak ni Safan na kalihim ng hari. Ang silid na ito'y nasa gawing itaas sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Mula roon, binasa niya sa mga tao ang pinasulat sa kanya ni Jeremias. Pinasa ang kasulatan. Jeremiah chapter 36 verse 11. Pasensya na nagmamadali. Pawis na talaga ako. Nang marinig ni Makayas, anak ni Gemarias at apo ni Safan ang pahayag ni Yahweh na binasa ni Baruch mula sa isang kasulatan, verse 12, nagpunta siya sa palasyo ng hari sa silid ng kalihim, nagpupulong noon ang lahat ng pinuno. Si Elisama ang kalihim si Delayas na anak ni Simayas, si Elnatan na anak ni Akbor, si Gemarias na anak ni Safan, si Zedekias na anak ni Hananias at lahat ng iba pang
pinuno. Verse 13, sinabi sa kanila ni Micaias ang narinig niyang binasa ni Baruch sa mga tao. Verse 14, inutusan ng mga pinuno si Jehudi na anak ni Netanias at apo ni Selimayas mula sa lahi ni Kose upang sabihin kay Baruch na dalhin ang kasulatang binasa nito sa harapan ng kapulungan, kaya dumating si Baruch na dala ang kasulatan. Verse 15, maupo ka, sabi nila, at basahin mo sa amin ang nasasaad sa kasulatan. Binasa naman ito ni Baruch. Verse 16, na marinig nila ang buong kasulatan, may pagkabahala silang nagtinginan at sinabi kay Baruch, ito'y kailangang ipaalam natin sa hari. Verse 17 at 18, tinanong nila, paano mo naisulat ng lahat ng iyan? Inidikta ba sa iyo ni Jeremias? Verse 18, sumagot si Baruch, ang bawat kataga nito ay idinikta po sa akin ni Jeremias at isinulat ko naman po. Verse 19, at sinabi nila kay Baruch, magtago na kayo ni Jeremias, huwag ninyong ipapaalam kahit kanino ang kinaroroonan ninyo. Sinunog ng hari ang kasulatan. Verse 20, ang kasulatan ay inilagay ng mga pinuno sa silid ni Elisama, ang kalihim ng hari, pagkatapos nagtungo sila sa bulwagan ng hari at ibinilita sa kanya ang lahat. Verse 21, ipinakuha ng hari ang kasulatan kay Jehudi. Kinuha naman ito ang kasulatan sa silid ni Elisama at binasa sa harapan ng hari at sa mga pinunong nakapaligid sa kanya. Verse 23, noon ay 9 na buwan at taglamig ang hari na sa kanyang silid na may apoy na painitan. Verse 20, kapag nakabasa si Jehudi ng 3 o 4 na hanay, pinuputol ng hari ang bahaging iyon sa pamamagitan ng isang lanseta at inihahagis sa apoy. Gayon ang ginawa niya hanggang sa masunog. Oh, tingnan mo guys. Yung verse 23. Kapag nakabasa si Jehudi ng 3 o 4 na hanay, pinuputol ng hari ang bahaging iyon sa pamamagitan ng isang lansita at inihagi sa apoy. Gayon ang ginawa niya hanggang sa masunog ang buong kasulatan. Verse 24, gayon man hindi natakot o nagpakita ng anumang tanda ng pagsisisi ang hari maging ang mga lingkod na kasama niya. Verse 25, kahit na nakiusap sa hari sina Elnatan, Delayas at Gemarias na huwag sunugin ang kasulatan, sila hindi nito pinansin. Verse 26, pagkatapos iniutos ng hari sa kanyang anak na si Jeremiel na isama si Seraias na anak ni Azriel at si Selenias. Ang hihirap ng mga pangalan nila guys, bigkasin. Si Selenias na anak ni Abdel upang dakpin si Propeta Jeremias at ang kalihim nitong si Baruch, subalit sila itinago ni Yahweh. Muling isinulat ang nilalaman ng sinunog na kasulatan. Verse 27, matapos sunugin ng hari ang kasulatan, ipinasulat ni Jeremias kay Baruch, sinabi ni Yahweh kay Jeremias. Verse 28, na ipasulat uli ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Parang yung kay Moises lang guys na 10 Commandments. Naalala niyo yung binasag yung unang 2 tablet, tapos umakit ulit si Moises para gumawa ulit ng yung commandments ni Father God. So ito naman ganun din. Verse 28, na ipasulat uli ang lahat ng mga kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Verse 29, inuutos rin sa kanya ni Yahweh na sabihin kay Haring Jehoiakim, sinunog mo ang kasulatan at itinatanong mo kung bakit sinulat ni Jeremias na darating ang hari ng Babylonia, sisirain ang lupaing ito at papatayin ang mga tao at hayop. Verse 30, kaya ngayon akong si Yahweh ang nagsasabi sa iyo, Haring Jehoiakim, na sinuman sa mga anak mo'y walang maghahari sa trono ni David. Itatapon sa labas ang iyong bangkay at mabibilad sa init ng araw at lamig ng gabi. Verse 31, paparusahan kita at ang iyong mga salinlahi pati ang iyong mga pinuno dahil sa mga kasalanan ninyo. Ang mga babala ko'y hindi mo pinasin, gayon din ang mga taga Jerusalem at taga Juda, kaya pababagsakin ko na sa inyong lahat ang mga kapahamakang ibinabanta ko. Verse 32, kumuha nga si Jeremias ng isa pang kasulatan at ipinasulat muli kay Baruch ang lahat ng nasa kasulatang sinunog ni Haring Jehoiakim. Marami pang bagay na tulad ng ipinasulat niya kay Baruch ang nadagdag dito. So hanggang dito na lang guys, bukas na yung chapter 37. So ganun na nga. Kung sabi ko sa inyo guys, nangyari na yan sa kanila ng araw. So sa generation natin, hindi na yan mangyayari.
ano na tayo, hindi na tayo paparusahan ni Father God ng ganyan katindi. So, ganun lang. Kasi mayroon siyang, sa bawat generation, mayroon siyang sariling pagpaparusa. Sa panahon ni Noah, flooding. Tapos ito naman sa panahon nila Jeremiah, yun nga, sinasakop sila. So, sa panahon natin, hindi na natin yan dadanasin, guys. Bye everyone. God bless.